Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahala magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 6 of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na unti-unti ka nang nagiging okay ngayon sa mga nangyayari sa buhay mo o nararamdaman. Ang mensahe ng card mo, pinag-iisipan mong mabuti bago ka gumawa ng isang hakbang sa financial mo o sa karir mo. Some of you, may tao na andun yung gusto niyang tumulong sa'yo pero iniisip niyang mabuti kung paanong paraan. May mga bagong idea na binibigay sa'yo pero kailangan mong pakinggan yung inner self mo o yung intuition mo para malaman mo kung ano yung pwede mong gawin sa mga nangyayari sa buhay mo. Andun yung goal mo na alam mo sa sarili mo na you need to do everything you can para maabot yung mga pangarap mo. Lahat ng pagsusumikap mo at the end, magpi-paid off yan or gagawin mo yung kaya mo para makuha yung success na gusto mo. You're putting all your power or energy para gawin ko ano yung kailangan doon sa sitwasyon or kung ano yung responsibilidad mo, ibibigay mo lahat ng kaya mo doon or gagawin mo kung ano yung kailangan doon. Some of you, binigyan mo na ng end yung situation kasi pagod ka na. Meron ditong celebration na darating. Some of you, kailangan mong lumabas at enjoy ang buhay. May mga opportunity na darating sa buhay mo or mensahe na darating sa'yo through chat, text, or email. Andun yung cheating or pagsisinungaling. Some of you running away dun sa situation or meron kang itatry dito na makakatulong dun sa mga pangarap mo. Andun yung pagmamahal nitong tao na to na gusto niyang ipakita sa'yo, some of you, kung ano yung nararamdaman mo, ipapakita mo yun doon sa taong mahal mo o sa pamilya mo. Gusto mong umalis doon sa isang sitwasyon pero feeling mo hindi ka makagalaw or na-stuck ka doon sa sitwasyon na yun. You feel connected pa rin doon sa mga nangyari sa nakaraan o meron ditong obsession and addiction na iyon lang yung tanging nagpapasaya sa'yo kaya hindi mo maialis yun sa sarili mo. You learn a lot doon sa mga pinagdaanan mo sa buhay at marami kang lesson na nakuha doon sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang King of Pentacles, 7 of Wands and 8 of Swords. Pinipilit mong labanan yung mga nararamdaman mo ngayon o yung gumugulo sa isipan mo. Clarify natin ang The High Priestess, the Emperor and 3 of Swords. You're controlling your feelings. Gusto mong i-voice out yung nararamdaman mo, pero hindi mo alam kung paano at kung kanino. Clarify natin ang 2 of Wands, 6 of Swords and 5 of Swords. Unti-unti ka nang nag-heal at kung ano yung kaya mo pang baguhin doon sa mga nangyayari na sitwasyon sa buhay mo, gagawin mo. Clarify natin ang
Seven of Pentacles, Three of Cups, and Ten of Wands. Andun yung pagsusumikap mo na gagawin mo lahat ng kaya mo para maabot yung mga pangarap mo at andun yung success para sa'yo dahil lahat ng ginawa mong pagtatrabaho o pagsusumikap at the end, magpipaid off din yan or magiging maganda din yung resulta. Clarify natin ang Ten of Wands, Seven of Pentacles, and Ace of Swords. May mga bagong idea na papasok sa isipan mo na pwedeng makatulong doon kung paano mo makukuha yung goal mo sa buhay. And unti-unting nagiging malinaw kung ano yung dapat mo pang gawin para dun sa mga pangarap mo. And kung ano yung kaya mong ibigay doon, gagawin mo yung lahat. Clarify natin ang Three of Cups, Five of Swords, and Page of Pentacles. Nag-iisipan mong mabuti kung ano yung paraan na kikita ka at may enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Clarify natin ang Eight of Wands, Four of Cups, and Strength. Meron ditong darating na bagong opportunity o offer sa'yo. Ngayon, alam mo na kung ano yung mas dapat mong gawin dun sa sitwasyon na yon kasi may mga na-experience ka na dati at alam mo na kung paano mo i-apply ngayon yun sa buhay mo. Mas handa ka na dun sa mga dumarating sa buhay mo ngayon. Clarify natin ang Seven of Swords, the Empress, and Queen of Wands. You're doing your best. Kahit na sobrang hirap ng mga nangyari or dumarating sa buhay mo, you're trying pa rin na gawin kung ano yung kaya mo, kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Some of you, someone is spying kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ngayon nga nare-realize na mas masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo ngayon at kung ano yung meron ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang Knight of Cups, Nine of Pentacles, and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo or unti-unting nagkakaroon ng stability sa financial and natututo ka na mag-ipon o mag-save. Clarify natin ng The Hangman, Ten of Swords, and Six of Pentacles. Feeling mo mayroong tao na binackstab ka or binitray ka at hinihintay mo kung kailan yung tao na to hihingi ng kapatawaran sa'yo. Some of you, gusto mong gawin lahat ng kaya mo para dun sa mga mahal mo sa buhay kung ano yung gusto mong maitulong sa kanila. Pero right now, hindi ka pa handa kasi may mga bagay ka ngayon na pinagdadaanan na sitwasyon. Clarify natin ang The Devil, Strength, and King of Pentacles. Natuto ka na to handle yung financial mo na hindi basta-basta gumastos o kung ano yung gusto mo, bibili ka na lang, basta-basta. Ngayon alam mo na kung paano i-handle yung financial mo. Clarify natin ang The Chariot, Five of Cups, and the Tower. Andun yung panghihinayang mo sa mga bagay na nawala sa'yo. And ngayon, natuto ka na sa mga nangyari na yun na sitwasyon sa buhay mo. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. Source. You are more connected to your guides now than you have ever been. You are familiar with living a life of endless wonders. You have released your value of control. Your demeanor has evolved from tense to nonchalant. You believe that whatever will be, will be. As long as you stay humble, receptive, and trusting in the instinct of divine timing.
ang mensahe para sa'yo na kailangan mong pakinggan yung inner self mo o yung intuition mo. And tanggapin mo kung ano yung dumarating sa buhay mo at harapin mo yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Gawin mo lahat ng kaya mo para malagpasan yun. And huwag kang basta susuko sa mga pinagdadaanan mo. And andyan palagi ang Diyos sa mga para gabayan ka. Magdasal ka ng palagi para matulungan ka ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo. And you need to stay humble. Kahit ano pa yung marating mo sa buhay, kailangan mong magpakumbaba and magtiwala ka sa kakayahan mo at sa Diyos Ama na makukuha mo pa rin yung mga pangarap mo. Kahit ilang beses ka pang mag-fail, huwag kang matatakot na mag-try. Gawin mo lahat ng makaya mo para maabot mo yung mga pangarap mo. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching. Guys, meron po tayong binibenta na Aram Herbal Oil na makakatulong sa sumasakit na ugat o kumakati na varicose vein sa kamay man o sa paa. Ipahid sa gabi bago matulog at i-massage. And nakakatulong din siya na mag-fade ang iyong varicose vein. Ipahid 2 times a day at i-massage araw-araw. Gawin mo ito araw-araw para mag-fade yung varicose mo. Kapag masakit yung kamay mo, pwede mo rin siyang ipahid sa gabi at i-massage mo para pagising mo sa umaga, marirelieve na yung pain na naramdaman mo. Pwede kayong umorder sa Shopee or sa Facebook. Meron po tayo dong page na Star Shines. I-message nyo lang yon or mag-check out kayo sa Shopee.